sasabihin mo hindi ka magtataka pag sinabi mo na si Lito Lapid ay numero unong magnanakaw. So, ngayon saan ba kayo kumukuha ng pera na yan, Mr. Lapid? Hindi naman ako maniniwala na sa pagka-artista mo nanggaling yan. Hindi ko naniniwala na, nanggaling yan sa yung mga pelikulang Valiente at pelikulang Leon Guerrero. Hindi po ako naniniwala. Malaki ba kinita mo ron? Actually nga, kaya ka pumasok sa politika kasi humina na yung kita sa politika, sa pelikula. Kaya pumasok ka sa politika, pareha lang kayo ng kaisipan ni Bong Revilla. Kaya yung mga naglalao sa pelikula, pumapasok sa politika. Yan po ang trending. Ganon din si Jinggoy Ejercito Estrada. Dahil wala ng kulay ang kanyang karera bilang bida-bida sa mga action movies, ay pumasok naman sa politika. So, ganun po, kaya wag nyo na kaming lukuhin mga Pilipino. Ha? Na kunwari, nanggaling sa kung saan-saan. Oh. So, ngayon, ito naman, sa dinami-dami mong property ngayon, hindi ka pa tumitigil sa pagnanakaw. Matanda ka na, pero hindi ka pa rin tumigil sa pagnanakaw. At believe naman ako sa iyo, hindi ka nga nakatapos ng high school, ay ano ka naman, marami ka pang property kaysa sa akin. Biro mo, ako, gumraduate ako na sa Mindanao State University, scholar, na bilang graduate ng Bachelor of Science in Civil Engineering. Pareho kami ni Batang Maynila 2H na civil engineer. At license kami pareho. Ikaw, hindi ka nga eh. Tapos, hindi ko alam kung paano yumaman. Pag sinabi pa nga, knowing Miriam Santiago, turuan mo naman kami. Sinabi niya kay Janet Apulis, turuan mo naman ako kung paano yumaman. Oh, biro mo si Miriam Santiago na napaka matalino ay nagtatanong pa kung paano yumaman. So, yan po ang ating pag-usapan sa ngayon, si Mr. Lito Lapid. At isa pa, ang aking isapan sa inyo, bilang patunay talagang magnanakaw siya, ikinasuhan siya sa fertilizer fund scam. At ang kanyang kaso ay binasura noon sa Sandigan Bayan sapagkat daw may nalabag ang kanyang karapatan sa mabilisang trial, ang kanyang right to speedy trial. So, dinismiss naman ng Sandigan Bayan, kaya lang humabol ang ombudsman at binaliktad ng Supreme Court noong December 2019 at ibinalik ang kanyang kaso sa Supreme Court. So, ang problema lang sa ating sistema ng katarungan sa ating mga korte, napakabagal tumakbo, ay mas makupad pa kaysa tinatawag na snail mail, mas makupad pa kaysa yung taklobo pag lumakad. Nako, mas nauna pa nakarating yung taklobo. Para ang rabbit ay tigil, takbo. Yung mga kwento nung araw ng grade 1 pa, nung elementary pa kami ni J. Hansen sa Coronadal Central Elementary School. Ganun mga kwento ng buhay nung pagtamad ka, talaga maunahan ka nung kahit mabagal gumalaw, pero tuloy-tuloy. O, yan ang kwento ng buhay. So ngayon, ito naman si Lito Lapid, hindi ko alam kung paano siya yumaman. Siguro naman kung may buhok ako, mas gwapo pa ako sa kanya. Kaya lang, aktor siya, magaling siya sa aktor, kaya sa kumita ako. No? Pero hindi ako naniniwala na yung kinitaan sa aktor ay sapat para yumaman siya, makabili siya maraming bahay, 2 sa Amerika, ang bahay nga niya sa Amerika, na tinabi ko na may kaso yung kanyang misis, ginamit pa pang piyansa, $500,000. Magkano sa Philippine peso ang $500,000? So, kung ang $400,000 is 10 million, nasa 10 million, halos 12 million ang $500,000 na piyansa niya. Ang ginamit na pang piyansa sa kanyang kaso sa Amerika ay yung kanyang 2 bahay sa Amerika. Teka mo na, bakit ka nakabahay doon sa Amerika? Sige nga, don't tell me na sabi mo nga nanggaling ka sa hirap eh. Kung nanggaling ka sa hirap, virtually, pag mag-compute tayo, pasok pera, labas pera, pasok, labas, nagsimula ka sa zero. O, pumasok ang pera mo, naging stuntman ka, o labas ka kasi may mga binili-bili ka, pasok na naman, naging aktor ka, tinuruan ka pa ni Jess Lapid Sr., tinuruan ka pa ni sino pa ibang mga na tumuturo sa'yo, tapos kumukuha ka ng guidance kay Fernando po, FPG Sr., kwento mo kahit anong galing mo na aktor, ang pinakamataas na kinita sa pelikula po, wala lang tatalo kay FPJ. Si FPJ, malinis na kinita niya sa pelikula ang kanyang pera. At sikreto yan na namimigay ng ayuda tuwing may sakuna, tuwing may baha. Sikreto lang, hindi nag-anunsyo, tag-ilang truck ang bitbit ng mga ayuda para sa mga biktima ng baha. Ni minsan hindi nag-anunsyo. Ito naman si Lito Lapid, paano ka mas mayaman ka pa kay Fernando po Jr.? Nako. Ngayon, ipaliwanag mo nga, dahil nga lumina yung pelikula mo
at hindi na kumikita, plakda na, bagsak na sa takilya. Kaya noong 1992 ay pumasok ka sa pelikula, tumakbo ka muna vice gobernador ng Pampanga at nanalo ka. At yung pagtakbo mo sa vice gobernador, doon ka nag-aral, parang ginawa mong eskwelahan ang provincial board ng Pampanga at doon ka nag-aral kung paano kumikita yung mga politiko. So doon ka gumawa ng kunwaring artista, doon naman ginamit mo pag-artista mo, nakangiti ka, na sa mga pelikula mo ay ikaw tagapagtanggol ng mga mahirap at naapi, pero ikaw pala ay magnanakaw. Yan ang problema. So, ngayon, nung natuto ka sa bilang vice-gobernador, tumakbo kang gobernador, tinalo mo si Bringyao. At nung nanalo ka sa noong 1994, 1995, ito na ngayon, naging gobernador ka. Ito na ngayon, dito mo nakita ang pagkakataon kung gaano mo kinonvert sa bilyon na kinita mo ang lahar na pumutok kasi po yung Mount Pinatubo noong June 15, 1991. So para maalala nyo yung Mount Pinatubo, gusto kong ipakita sa inyo yung Mount Pinatubo. Ito, ipakita ko lang sa inyo just to prove to you na talagang historic itong Mount Pinatubo. Kung ang Mount Pinatubo maraming pinatay, ito naman ay gumawa kay Lito Lapid na isang bilyonaryo. O ito, yan, naalala mo yan ang picture ito, award-winning na literato, kinuha yan ng Manila Bulletin na litratista o photographer, photojournalist na si Albert Garcia, kaibigan ko. So kapatid siya ni Boy Garcia na taga Manila Bulletin din. So tingnan nyo naman ang kuha ni Albert Garcia. Oh, ganda, galing pagkakuha. Oh, kita mo may hinahabol, may porpiera pa tayo nung araw, tawag niya, no? So yan ang Pinatubo na yun, iyan nangyari ng June 15, 1991. So, pero noong 1995, naging gobernador na si Lito Lapid, ay kumita siya, kung tatanong ka, magkano kinita? Aba, simple lang siguro sasabihin kung magkano kinita niya. So, ayon naman sa aking nalalaman, kung magkano, mag-estimate yan ng kinita niya, sa isang taon, pwede po siyang kumita ng tinatawag kalahating bilyon. So, 9 na taon siya naging gobernador, di sabihin mo, 4 bilyon ang kinita ni Lito Lapid. Kaya, tapos pumalit sa kanya nung tatapos siya ng 2004 sa bilang gobernador, ang pumalit sa kanya si kanyang anak na si Mark Lapid. Pinagtuloy ang kanilang yung corruption sa lahar. So, yun po ang ginawa nila. So, kung tika mo na, paano ba ito? Na ano ako? Okay, so sa kinita nila ay doon sila bumili ng maraming mga kinita. So nang gobernador siya, ito ngayon, nag-level up si Leon Guerrero. Kung dati ang kanyang ginagawa ay kung dalawa na lang kalaban na tira niya, nilalagyan niya ng kutsilyo ang kanyang baril, hinati yung isang bala, naging dalawa. So dalawang kalaban niya, napatay yung dalawa. So ganun kakatuso, ganun kamanluluko. So ngayon, noong 1995, nakaibigan ko po ang isang broker na siyang nilalapitan ni Mr. and Mrs. Lito Lapid na si Marisa. Nilapitan nila, hindi ko nabanggitin ang pangalan. On the condition of anonymity, ay nangako ako sa kanya at gagamitin kong kwento niya. At siya pa nag-ahente at saan siya bumili ng lupa ng mansyon? Doon sa loob ng PhilInvest 1. No? Andun yan sa Batasan Hills. Yung PhilInvest 1 ay pinakasikat nung araw yan dyan sa area na yung banda, sa Commonwealth area. So bago ka pumasok ng Batasang Pambansa, yan, bumili sa dyan at ang nangyari pa, tuso talaga. Alam mo na, yung naging kaibigan ko na broker, ay nawala. Nung nakilala na ni Mrs. Lapid at saka ni Lito Lapid, ang may-ari, ay dumirekta na sila. Hindi na nila kinausap yung kanilang broker. So direkta na sila nagbayad doon. So saan nila kinuha yung pera na 6 million na pinambayad nila? Ay di, siyempre pa, gobernador siya noon, kumita siya sa lahar. Biro mo naman, tanungin mo kung magkano kinita niya sa lahar. Sa estimate, nalaman na lamang natin nung nanalong gobernador noong 2007, si Father Ed Apanlilio, na kung tawagin sa mga Kapampangan ay si Among Ed, ay napatunayan ni Among Ed na sa maliit na share o bahagi na kinikita ng probinsya sa kada truck, sa kada tipping ng truck, ay kumita pa ng 1 milyon, mahigit 1 milyon isang araw sa probinsya.
sa kinikita na yon, may binibigay pa ng 40% sa municipality, sa bayan kung saan nakikita yung lahar. At sa mga barangay, binibigyan din. So despite the fact na patunayan ni Father Ed, Among Ed Panlilio, yung 1 million mahigit kada araw na kinita. So sa isang taon, there are 365 days.